Agaro nato ning isgutan Sister Juliet kining may tungod po pag-ampo prayer. Magikinahanglan gyud din nato nga makatunan kay daghan man tagihimo nga prayer unya ang ato nga pagtuo usakto ang ato ang pag-ampo. Pero walay laing makasulti kung unsay insakto nga pag-ampo ang Biblia. Kaya ang Biblia man gud ito ko makahata nga kini pulong sa Ginoo. No, pulong sa Ginoo. So gusto sa Ginoo nga ipasabwag ni ipakalat ni siya para itudlo ni para maoy tumanon og sundon sa tao. Karon di pa may sila, mura ko ni siya mapa Sister Juliet. Di ba kung adto na kay Bulawan paghangkaw to kamuwas ni Marcos kay hilig di ba nga Bulawan ni Marcos o ato na Bulawan mo sa ano wala na. Wala na. Di ba? Doon na yung mga mapa na ang ilang sundon para matutulan ginang maong lugar. Ingon niya na ang destinasyon nga itong gusto nga makaabot na diyan sa Dios, ato nga madawat ng mga mga benepisyo nga gikuan sa Ginoo. Doon na tayo gitawag na sundon. Ang Biblia sama og usa ka mapa nga dili ta mosubay para matutulan gid nato ng goal nato nga maunang diha sa Dios sa gingharian sa Dios o sa tugon sa Dios. Wa tay laing subayon nga mapa kung nituo ang taong Biblia, pero kung ang taong kani di ko Biblia kay sinulat na kuno tao, awon dili na di na to. Undaan mo na to na kay mahug magway kasalanan. Pero alang sa mga mutuog Biblia, apat iwan timan ninyo nga walay laing libroan na nagsulti, nagtudlo, magkapahayag nato mahitungod og Dios, mahitungod og Ginoong Hesukristo, mahitungod og kasubukan. Biblia ra gyud makahatag og walay mga nag-eskwela mo gyud mo, di ba? Nag-eskwela mo diri na may eskwelahan diri sa Cordoba. Tingali diri mo na tao si Juliet, ikan gid nag-eskwela siya. Pero kung aduna ba gyud libro nga gigamit sa mga maestra unya didto ato nga nabati mahitungod ang Dios, dili Biblia ra gyud kung makasulti mahitungod og Dios. Mo hinungdan nga dili ang ngayan nga kadudaan kini bitawag Biblia. Kay di posible magipupita man og Dios kani dadagikan. Ay nang tunggal lang tao, kay natay power din lang. Klaro magyud na obvious gyud kaayo, aduna gyud makagagahom. Kundi ang ini na to ang kahimtang sa pagkatao siya, di ba siya? Naisulat na maginagikan pas Genesis, kung yun sa gyud pag establish sa Ginoo ang tao. Ya, ang istorya mo din sa Biblia. Namo hinungdan nga karon, diskutan tani gitawag na prayer para nga ato gid siyang makatunan. Kung sa din yung prayer na asa Biblia. Kay daghan ka butag mga gihimong nga mga ato-ato nga mga pamaagi. Mura pamasin ba? Maubok inaon magkakakampo. Di ba no? Gusto hinoon. Tingali, di wala tayo sa ana. Kay tingali mo, ato nagatunan sa religion. Kaya kung ang religion mo, tudlok ni mo, mamaon ni ipabuhat, maun sa mahimuhang diferensya, di ba? Ang nagtudlok. Pero ang ito, ganun sumayon ko ang Biblia, kung sa pili ay tudlok sa Ginoo, there is Biblia, may tungod aning gitawag ng mga pag-ampo, prayer, kay hinangan mo ginatungod ang pagbigan ng Marcos. No? Karon, hining gitawag prayer, gitawag ni siya, ang kahulugan ani niya, ato lang English niya, ato na yung Bisaya ha, aron nga, kuhaon mo na ito ni kay meaning maguni siya gitawag prayer. Ang gitawag prayer, biblical prayer, ang word nga prayer, gitawag ni is a vital act of communication with God. So, yung vital act. Usa kini siya, ang prayer di ay usa ka importanteng aksyon sa imong pakikinabit sa Dios. Importante kayo siya mga kuha na tunay kini prayer. Importante kayo ning aksyon nimo aron makigsulti ka sa Dios. So ang prayer di ay mao ni siya pakigsulti nato sa Dios. Kung dili na siya kakumidyahan, importante kung kanang angayan gid ay nang ato applies to kinabuhi kay ang prayer di ay pakikistorya din ang imo sa Dios. Kung ang tao may tuo ng Dios. Kunya, mato pa, prayer is fundamentally a conversation with God. Kini ko nung prayer, mao kuno ni siya gitawag na sukaranan ba? Marabiha nga nukad. Aron nga makikukabildo ta kauban sa Dios. Ano ba mo istorya na di ba nagkukabildo ta na conversation ba? Oh. Mao kang gitawag ka prayer kuno, mao diha nga nukad nga makikukabildo ta, makik-conversation ta kauban sa Dios. Yung sa may buhaton sa prayer, diin
where we can express our needs, diha na to dahil ipadayag ang atong panginahanglan. Sa prayer di ay nga nakikatubang ta sa Dios, diha na to ipadayag ang atong mga panginahanglan, dayon desires, ang ato ang mga gitinguha, niya dayon atong ipadayag ang mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Nagkaron, aritas gitudlo ni Ginoong Kristo, kaya mga apostoles, mga disciples sa atong Ginoo, nangayo og mga pamaagi sa mga pag-ampo Ginoo. Wala ko sila ibaw sila idea ba? So kampo no. So nangayo sila og idea sa atong Ginoong Kristo kung unsaon ang pag-ampo. Unya si Jesus nagtudlo siya mga disciple kining gitawag nga model prayer. Kuno ba example ba nga ingon ini pagpaagi. Paagi ba unsaon pagpaagi ang prayer? Atong basahon. Dinha sa Mateo 6:9-13 sige. Busa nga nag-ampo ka mo sa inyong naman nga anak ka sa langit pagbabalaan mo ng iyong ngalan. Naman mo ang iyong harian, pagkabuhaton ang iyong anak ang din sa mga sa langit. Ang hatag na parang namin ang dinatay lang sa matag-ambay. At pasailoon mo kami sa among mga utang sama sa ating sa mga nakautang ka namin. Kung dili mo kami pagdatong sa panganay, kung dili ibasun mo kami sa kalautan. Kaya tinunod ng halian, ang dahong o ang himaya sa mga katuligan na kanan. Amen. Amen no? Ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostol kay nangutana sila kung unsaon man ang pag-ampo Ginoo. Unsaon ka? Wa sila idea ba? Kay ang pag-ampo wa sila kabangkaagan kung unsa ning mga pag-ampo. Nagkaron, gihatag ni Ginoong Kristo ang gitawag nga example or halimbawa kung saan mo pag-ampo. Pinag-address nga ito sa amahan. Pero gingon dia, our Father. Gingon dia nga, amahan namo, anak atas mga langit. So mauna siya idea nga gihatag sa Ginoo nga kundi ay sa ato di ay mga pag-ampo, atong i-recognize ang amahan. Nadunag gid ay amahan. Kunya imo siyang gitawag nga i-appreciate imo siyang ganabang purihin, ganabang imo siyang daygon. Maana ka sa langit pag daygon ang imong ngalan. Murag imong hangit siyang murag imo siyang ituboy ba. So yung nga ang pag-ampo nga gitudlo ngadto mga apostoles. Kunya ingon na diha no gisgutan na diha sa atong Ginoong Kristo nga naba di ba ingon niya ang kanan-on namo sa matag adlaw. Ano na? Gusto kung ang tao masayod kung doon na kay pangayoon sa Dios, tawgon nimo ang ngalan, tawgon nimo ang amahan, imo una siyang i-appreciate, imo una siyang nga kanang i-daygon, dayon ipadayag nimo ng imo ang mga kinahanglan pangayoon. Di ba? Unya, pag pangayo nimo niini sa amahan nato, pangayoa ang mga butang na gusto nimo mabatunan, pinaagi sa ngalan niya. Ato na butanaw si Ginoong Kristo. Juan 14:13. Kung bisan ng isang butana nga pagpahayoan ninyo sa akong ngalan, akong pagabuhaton, ako ng amahan, paghimayaon sa anak. Kung kamo mangayo, bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton ini. Okay, no? Matur pa sa pulong si Ginoo. Bisan unsa kuno ang atong pangayoon, ngadto ni sa amahan, no? Bisan unsa ang atong pangayoon sa iyang ngalan, pagabuhaton niya. Sa to pa, iyang tubagon ang atong pag-ampo. Bisan unsa kuno pangayoon nato ba? Di man nga kining prayer, pag-istorya, nga imong mga panginahanglan di, mangayo ka ba? Ang imong panginahanglan imong ipahayag niya. So nangayo ka sa Ginoo. So bisan unsa ang imong pangayoon, matupad ni Ginoong Kristo. Iyan ning buhaton, haron ang amahan mapasidunggan. Dalawa. So anto na nasabtan di ay, nga mao ni wa mo mahibong ang among prayer. Pag nangayo mi sa amahan, dayon dayon butangan nga kini atong gipangayo sa pangalan ni Ginoong Kristo naman. Kay i-address sa amahan, pero mangayo ka, pinagi sa ngalan ni Jesus. Muna ningon si Ginoong Kristo, kung pinagi sa akong ngalan, mangayo ka mo bisan unsa, kini akong pagabuhaton. Ingon ini ang prayer. Mangayo ta sa amahan, bisan unsa ang atong ikinahanglan, dayon atong pangayoon kini, pinagi sa ngalan sa ato ang Ginoong Kristo. Mao na nga, pag mangayo na ka, amahan nga Dios mo itong gitudlo ni Ginoong Kristo nga example nga o ino ninyo sa pag-ampo, ino ninyo ni ini gitudlo ka ng mga apostol, amahan nga mo anak aga sa mga langit pagdayo ang kanang mga pag-ampo ni Ginoong Kristo example na siya, dili na siya kay karon mo gihimo naman guning prayer nga gi sa ko kini siya ang pag-ampo as ng Ginoo usab kini siya kay halimbawa o example kung unsaon pag-ampo
ngantos mga apostol. Kaya mga apostolis di ba magkamampo? Muna niyo mga apostolis, Ginoo sa man tuloy ko niyo sa ampo. Mo tong itulo ni Ginoo si Kristo sa Matthew 6, 9:13 nga, ingno ninyo ni pag ampo nga mangayo mo sa amahan. Iya dayon ipadayag to nimo imong mga panginahanglan mo tong og ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag namo karon. Padayag imong ipahayag ang imo nang gikinahanglan. Pero imo unang i-appreciate ang amahan, una nimo pagduol sa iyang atubangan, amahan. Balaan ka. Kung saan mo i-appreciate nimo ang Dios dayon, mangayo ka bisan unsang butang pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kay buhaton man ni Ginoong Jesucristo. Ayaw ni gamitan ning ampo kung magampo ka. Pero para nito kay si Margie nagkuha Margie magdos mga anak. Ayaw ni gamitan nga imo ni saguhon kay example nga ditudlo ni Ginoong Jesucristo ngadtos mga apostol nga imo ninyo ani pagpaagi. Nagdepende na kung unsa imong pangayoon ipadayag ang imong gustong pangayoon. Karon, mga anak si Margie, unsa mo imong pangayoon? Naa ba diha ang panginahanglan ni Margie? Wala. Pangayo ka sa amahan nga Dios. Balaan ka. Naa ka sa langit, nagkita nga namo. Ang ginahanglan ni na sa pagpanganak ni Margie. Nang normal. Naging taon siya madatan. Ana ang bagampo. Gihinuan ang tag-example kung saan pag-ampo. Suma sa atong ikinahanglang yampo, ipadayag na sa Dios. Ayaw na nga, magsagutan ni di mo na mo ikaw sa imong pangayoon. Tubagon din na nga. Ang imong ipangayo diha, ang kalanon namo niya, ang atong pangayoon si Margie nga pagpanganak, di maglisod. Suwa matumong. Kay gigamit naman ni Hinuon sa religion ron, nga pagkampo mo sa kuhon pero dili na mo ditutus Ginoo. Gitudluan ang mga apostolis nga ingnon ninyo niini pagpaagi, pagampo. Okay, dirita sa pulong sa Ginoo. Diri sa Pilipos 4:6-7, sige. Dili ka mo man nagtaguol sa tigang sa pagdili sa tanan binahagi sa pagdawon. Pangaliyong po nga may pasalamat. Ibalo ninyo sa Diyos ang tanan ninyong mga pangayo. Ang patidait sa Diyos nga lakon sa tanang pagsabot. Magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hunahuna. Diha kang Kristo Jesus. Okay, no? Unsa gingon diha? Unsa itong atong mga katunan diha? Pilipos 4:6-7, tamdi niyo, matud ba dinhi? Ayaw kamo pagkapalaka may tungod sa bisan unsang butang. Hinunuha sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Unsa ang tunog unsa dito kuno to? Di kuno ta pabalakon. Ato pa kung wala kay problema yet, problema nga po sa atong pamilya. Shell, problema mo po sa atong pamilya, natin mga nasin. Oh, ang problema mo po sa atong pamilya. Ayaw ka balaka, ipahibalo na sa Dios ang tanan nimong hangyo. So kung unsa di ay nang imong hangyo sim kasing-kasing, mao na siya ipadayag sa Dios. Mao na gitawag nga specific nga prayer. Wa kay sa kuron. Ayaw pag-memorize kay kung memorize ka, dili na imong ampo. Kaya ang pag-ampo kung unsay na gusto sa imong pangayoon sim kasing-kasing, mao na siya ipadayag sa Dios. Dili na kay kung magsag-o na ka, dili na. Sumtong nga imong din ang ampo nga nananaman ang imong utok nararamdaman sa imong gisag-o. Kung unsay imong gikabalakan sa imong pamilya, imong naa sa imong sulod imong ipahibalo na sa Dios ang tanan nimong hangyo matud para sa pulong sa Ginoo. Klaro gyud ang Biblia. Kitudluan gyud ta. Ayaw mo pagkabangata, may tungod sa bisan unsang mga butang, hinunuha sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo. Ipahibalo ninyo sa Dios. Kulita ni Kausil, na kay problema sa kung si mga anak ng eskwela, ipahibalo sa Dios, panginahanglan lagi mo nga. Basing graduation magkapang sa mga anak. Ipahibalo, mag-ipahibalo ka. Pakuanan ni sa iyang graduation, Ginoo. Sa Ginoo ipahibaw ang tanang hanghi, wala na ang prayer. Dili na ako salir ng magsaguta nga. Magsaguta kita nga, di na mo ito ipangusog-usog sa pagsalir ka na. Nga ang gitudlo sa mga balaang apostol, kung unsa ang naa nimo ipahibaw ng imong tanan imong hangyo ngadto sa Dios, pinagi sa imong mga pag-ampo. Sa tinampo, pati-istorya mo sa Dios. Tanan imong gusto ba? Ipahibaw. Ay lang mo na, yung ka nga, gusto ko Ginoo nga. Ibabaw na ako nga, lagot ko ng akong silingan, mayroon mga madili na mao. Ha? So, kasayop na siya. Ang pagkampo ka na. Diyos ko na itong ikatubang buhutan nga Diyos, balaan nga Diyos, uniyahingon na ito na siya. Yung anak na itong Panginoon, hindi nga mo tubag ng Diyos na kay sa yawa man ang pagdumot, sa yawa man ang mga buhatan na muratag ka ng kabubot. So, Panginoon na ito,
sama na murag bukat kay nimo mga wa di koy kasolusyon na Ginoo. Wa gini wa aragin tawo pamian. Ipaibaw na. Ato ka sa imong kwarto. Sulod ka. Nga makikistorya ka niya. Ibukan mo kuning prayer. Kaya mo na makikinamig. Kami sa una wa gin daw mi. Wa gyud mi panahon aning mga pag-ampo sabi ning pag-ampo sige. Wa gyud mi mahimo to sa mong asa. Wala pa ko naka sabot wala pa ko na abrihan. Nga kung mo di ko gusto ko kibagon sa ning prayer. Nga ko gini po ang prayer mo or gitong luksi ko sa buhok itong. Oh nya anya ko to. Nya ang mahimo nang kada sa mga Domingo. Kung barkada pa mislito. Kung barkada pa mislito antong nang wapa ko maborn again. Kung barkada pa ni pareha men do mangligid bis kaubo. Gibalaw po ngi ko. Oh prayer wa ko mo sa prayer mo. Ang ako nga Dilson ba ni taga kapag naroon sa eskwelahan ng Pio. Pero rebor lagi na grabe ka pala hubog ng bana kasi nagtanan ba. Grabe ka na kapala hubog buligid na saya na. Karon ka na gidyohan mo to karon mo rebor lagi siya. Ingon na kalain mo gid sa iyang mga buhat kuno sa wapas yan ba. Ano sila bisa ko tumagon sa nimo lagi. Ako na sila gituluan. Unsa din yung word po lagi. Kay mo ko gikuan nila ba kay giyama-yamaan na magunay nga sa mga wala masabti. Yo, ibaw naman ta kung sa lagi no. May connection ni siya sa pulong sa Dios sa Biblia. Murtag dunay kinasuluran nato ba dunay nahitabo nga pagpakatawo pag-usaba. Ang Dios na mo ginasayod ang agot kung naunsa ka mo gawa sila nga ikaw na born again. Dali ang dunay pato dunay dunay epekto mo nang dili na usab naman si Juan. Mo na yung demon. Sige digligit ko bo. Ino naman kay resulta mo sa imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pagtuo nimo dunay nahitabo nga original na revert ba ang sunod nato. Nga dili na atong trabaho ang kanang pagka-born again. Dios mo na sa'yo, doon kita na, yung sana. Buro ka, giumon, pagbalik bang Espiritu sa tao ka. Pinagir ko na sa Espiritu Santo ko. Pinagir na sa Espiritu Santo, bro. Kuha na sa Espiritu Santo, dako kayong nahitabok suod mo, muna muna mausap, ka, muna makonsensya na ka. So yung nga no? So atong nasabtan, kung unsa ang prayer, nakita na to, nga ang prayer, kung unsa ang atong pangayuan, ipahayag na sa Diyos ang malihaan. Si Marwin, tuwas dagat. Siyempre, kung sa may pangyuko niya, kung sa diha mag-istorya ka sa Diyos, kay ang prayer, pag-istorya man eh. Nga, usawa mo na ito pag-istorya sa Diyos. Diba? Suod lawak, mamunin tudlos kung Ginoo nga. Sulod mo sa inyong lawak, si Radio Puntahan, pag-ampo mo, mangayo mag-istorya mo sa Diyos, kung sa may pangyuko mo, diba? Ang proteksyon ni Marwin, nadili yung taon makasugat sila mga katalagman, o baka walay disgrasya, maunay ha. Hangyo sa ito kasing-kasing, nga maunay ato ang ipahibalo sa Diyos. Ayaw ang kuwan kay magsuko na kaniyang mga pangadji, di man tumigo sa imong pangayoon. Niwa man pula nagtulong Ginoo nga pagsuko mo. Kung dili gitudloan ta og example, dayon nasayod ta nga sa diyang doon natay pangayoon, gusto kasing-kasing, doon natay manghangyo, ipaibaw niya, pinagis imo mga ampo matud pang Apostol Pablo. Di ba? Now, kung sa may gitudlo sa itong Ginoo, mahitungod anong prayer. Na siya gitudlo. Magandang ganda to ni siya mahibawaan masayran. Eh kung di ko tinutulong mahibawaan masayran, blind ta ba? So ang dili rin okay. Namang ipagulong mga sayo man dito. Sutak para sa Biblia na sayo man di ay. Ato tanaw ning gitudlo sa Ginoong Kristo ang prayer. Kining gingon sa Matthew 6:6 kadto sa paliw. Okay. Yang si Jesus ano mo yung natudlo gyud sa mga ditudluan gini ana yung mga disciple, kini mga sumusunod niya, daghan mga ning sunod sa Ginoo sa size nga to sutso sige. Kapag ikaw mag-ampo ka sa inyong lawag, natakbo pa ng imong pultahan. Mag-ampo ka sa imong amahan na hanaa sa tago. Ang imong amahan na nagatanaw sa tago, magakungkas ka nimo sa daya. Kung sa pag-ampo, dili ka mo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos sa ginabuhat sa mga hintil. Kay nagadaong sila nga pagkatalubugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsungkod. Musa dili ka mo manik yung kanila ay nagkalo ang inyong mga sa inyong mga kinahanglan. Wala pa kamo magpapahagit kanila. Okay no? Mao ni siya gitudlo sa Ginoo sa Kristo. Epektibo gid kayo ngadto sa nagsunog niya kay hindi panahon nagod. Sa dihang napopularize na atong Ginoo sa Kristo sa iyang pagkamilagros. Dagan kinahanglan niya. Yung mga apostoles sunod niya. Gitudloan sila. Matud pa ni Ginoo sa Kristo gid mismo. Sa versikulo 6 nag-ingon diri, apan ikaw sa mag-ampo ka, sumulog ka sa imong lawak mo tong gingon nga. Imong kita prayer, sumulog ka sa lawak. Wato. Ngayon,
Sumulod ka sa imong lawak o takpi ang pultahan o mag-ampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago. Mag-ampo ka sa tago ang amahan? Ang Diyos ba? Diyos? Amahan. O ang imong amahan nga magatanaw sa tago magabalos kanimo. Ito pa ang Diyos. Bisan tago siya. Ano bang di mo makita sa tao? Pero makita siya nimo o magabalos siya nimo. Music nimo niya sa versikulo 7. Mata pa. O sa inyong pag-ampo, ayaw ka mo pangyamyam sa mga pamulong-pulong na walay kapuslanan. Wala din siya pamulong-pulong na walay kapuslanan. Sa di mag-ampo ang tao, pamulong-pulong bang walay kapuslanan? Nagkabaw mo na, nakailang mo. Nasabtan ninyo, pamulong-pulong na walay kapuslanan? Dili, pag-ampo man. O pag di ba, pag-ampo nga pamulong-pulong na walay kapuslanan. Nasabtan ninyo, kung saan ang pamulong-pulong na walay kapuslanan? Nasabtan nyo, atrawa? O sa inyong pag-ampo, ayaw ka mo pangyamyam sa mga pamulong-pulong na walay kapuslanan, ingon sa ginahimo sa mga hintil. Sa mga hintil? Ginahimo sa mga hintil, mga hintil na. Buwa mo nung sa Biblia. Buwa mo sunod sa Biblia, gitawag na hintil. Na religion, pero sa Biblia di ko sunod. Ayaw mo pagpinariho nila na nangyamyam pamulong-pulong kuno na walay kapuslanan kay maoy ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. Nagdahom sila, nadunggon sila sa daghan kay ilang sulti pabalik-balik. Mo nang gitawag na pangatsi. Pangatsi ba? Kailan mo pangatsi? Yam-yam, balik-balik. Isa po, kinsa may nobina, si Marcos naman ni nobina. Mo na pangatsi ana. Taas kayo na po na siya. Gani, yam-yam na siya, yam-yam, ipulong. Taas kayo. Hindi mo na nga ito kinusupusto na, tuo sila. Na sila dungkol. Daghang kayo sulti. Hindi tayo na dungkol. Kadilig lagi na po eh. Pag-ampo, pang-gitawag na sa sultihan ko, mga siya. Hindi tayo magdungkol pang ginagawa. Ismo mo na nga ito kinusupusto nga ng ulong. Ha? Kay, kamo, ayaw ka mo panag-ingon kanila kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan bisan gani wala pa kamo makapangayo kanila. Di still na balik-balikon tas on pag-ayo ang imong isulti kinasayod na ang Dios sa tanan nimo hindi pangayo. Mo na kaya nang pabalik-balik kay pangyam-yam na siya. Mo na siya bitaw pamulong-pulong nga way kapos lanan na diretsong pagsulti kaning pangatsi. Di ato tanawon kung unsay gisulti ni si Kristo ni pangatsi. May kalabutan ba ni sino? Ato tanawon. Diri sa Mateo. Sa Mateo kapitulo 23:14. Sige. Alaot ka mo nga iskriba o mga pansiyo, mga salingkapaw, kaya dinalamoy ninyo ang mga palay sa mga babae na tao. Kung sa usa ka pasanin, nagatuhat ka mo mataas nga mga pangagion. Tungod ni magadawat ka mo og labing dako pangasilo. Diyan. Ano? Mang tungod ni magadawat ka mo og labing pa kadako silo. Naghimog mga pangagion. Ano man nga nini man ni? Matud pa diha. Pasabton ta mo na bersikulo 14. Matud pas bersikulo 14. Jadi ngon diri. Alaot ka mo mga eskriba o mga presyo. Susa una pa di panahon na sila. Dana ni sila. Mga parisiyo o mga eskriba. Nagkaroon, matud pa si Panginoong Kristo, alawot ka mo mga eskriba at mga parisiyo, mga maot. Kay ginasubad ninyo ang katigayunan sa mga babaeng balo. Saan yung babaeng balo? Na biyuda, namatiyan. Namatiyan ba? Namatay mo. Anak. Unyang naman ni Kristo, alawot ka mo mga eskriba, parisiyo, kay gisubad ninyo ka magikuha ang mga kaptangan mas balay sa babaeng balo nga naman. Ano? Namatiyan lagi. Namatiyan ang babaeng balo. Pwede ba na mamatay ng batay na mamatay? Di ba naamlay ka ng butang na lungon? Namatiyan. Ang sa unang panahon, buhaan o mga sitogin din yung mga kuwan sa unang panahon kay buha yung mga butang. Gisubad ko nung gikuha ang mga kabtangan sa babaeng balo. Niharon ko nung nga, aron ko nung sa pag... Basa balik ka? Basa balik ko nung mga... sige. Alaot ka mo mga iskriba o mga pansiyo na salingkapaw. Kaya dinalamoy ninyo ang mga palay sa mga babae nga balo. Kung sa usang kapagpasangit, nagabuhat ka mo mataas ang mga pag-ulit. Oh, di alam mo.
murag ipasangil nila. Aron sa pagdress ko, aron sa pagtabon-tambon ni ini, naghimo mong tag-as nga mga pangadji. Mo din ang mamatian dito sa unang mga tao. Ang himo sila pangadji, doon na ikuhaon nga mga bawo kuan sa panimalay. Kuya, aron ni amuan na ni kay kuan nito. Kuha iso. Pangadji na mo. Di ba? Bayad sa patay ba? Karon dili nung takwaan, ang bayad na may nung taog mo pangadji tag may mamatay. Pero mato pa rin si Kristo. Mahiagom ka mo sa dakong silog kay ang namatyan, dili taon na hindi mo pamahiron. Tabangan hinuon na nato kay naa sila sa kapikot. Namatyan. Yung kuhaan pa rin mo kung mabutang sa unang panahon kuhaan nila. Muna nakuha ng itong ginong mga mawot. No, harong pa rin, harong sa pasangil pa mo nga. Naghimo magtagas kayong pangadyon para lang yun matabunan ba. Yung gikuha ang mga tagtangan sa babayang balong namatyan. Pero sa atong panahon kayo mamatay, sa atong religion, pangadjian na ka, pero pabayro naman po lagi tag, di mo kaya tingali mahal. Oh. Ha? Gila? Ikaw sanay. Unay na. Sa Mayra? Sa una kay, Iya kay kuan man, sa tuyo. di ba sa pangadji lang ba? Ay lang na kaya sa simbahan kay. Adi kay kasi lain mo kun wanted. Dili lain ko bayad ko. Unay na pa. Agora de. Amor ato. Dili ka nang pakyan na pareha na sa akong pareha na sa maguwang. Pakyaw. Usaron niya. Isilan ba? Ang lain lang na ato na sa simbahan na yung kumbagan. Oh. Sa simbahan hay na siya. Magkano pangadji ba? Ay kung gingon sa Biblia, ang bayad nila kung sila ang mabuot. Wa ko nila kung sa ilang ganahan. Nya haron pagtabon-tabon na ni naging kakas kay pangadji. Dilipat na. Si bingkuan ba? Suhol ba? Pero ang Ginoo ko namulong gyud si Ginoong Kristo. May agom kamo sa labi pang dakong silot. Kung sino ang Ginoo imbis nga ang mga nangamatyan atong tabangan atong pahinuon kuhaan. Makini siya dili mahitabo madunggon sa Dios. Pinagitawag na pangadji. Mauni siya pamulong-pulong pangyamyam, nagtuo sila, madunggon sila sa daghan nilang mga sulti. Diman ito, ang prayer, sa itong prayer, specific, Filipos 4:7, ipaibaw sa Diyos ang imong tanang ipangayo. O ang Diyos mabawas ng imo. Ayaw na ni Anang, ang prayer na imo sa puhon. Dili ko ka, imong anak. Dili ko na prayer. Dili ko na pinasing-kasing. Diba? Dili ka po na kuwi. O dili naman ang mga ipangayo sa musikasing kay ang imong utok na mong sabi sunod. Mamay niyo, o nalan ninyo. Inyo man ang naandan. Nanapunin ka muna basta kinasayod na mo kung sa likod dos ng Ginoo. Depende rin natin kung sundon mo na ito ang Biblia, sundon mo na itong Ginoo, o musunod ba ta, sundon mo na ito ang ato ang gitawag na naandan.